Magandang umaga sa bawat isa. Ako po'y humihingi ng konting paumanhin at ako'y medyo sinisipon. Nahirapan ako kagabing matulog. Sabi ko, sana ay makapagpahinga pa rin. But salamat sa Panginoon at hindi tayo nakahadlangan sa mga gantong munting karamdaman na naranasan natin. Hindi natin maiwasan. Gaya ng inyong nakikita sa screen, ang ating pag-uusapan ngayon para sa 2 linggo ng ating Sunday School ay may kinalaman sa sa pananalapi o may kinalaman sa kaperahan natin. Kaya nais ko lang magbigay ng konting pagpapaalala sa mga bisita namin na ang amin pong iglesia ay hindi po nagdidiin ng pagtuturo patungkol sa pananalapi. Ito'y kadalasan lamang o karaniwang ginagawa lamang kapag sa unang buwan ng taon. Ng January, ito ay dahil sa ang aming iglesia ay tumutunghay sa mga pagpaplano sa mga pananalapi na iglesia para sa buong taon na kakaharapin, kaya sana ay huwag niyong isipin na ang iglesyang ito ay ang pagdidiin ay may kinalaman sa kaperahan, pananalapi. Hindi po ganon. Ito nga yung ating pinaka-titulo ng ating 2-lesson series, Faithful Stewardship, the Gospel and Our Finances. So mahalaga na bilang mga katiwala ay karoon ng katapatan sa atin at mahalaga na iugnay din natin na kahit ang ating mga pananalapi ay may kinalaman sa Ebanghelyo at siguro sa susunod na linggo mas mabibigyan natin ng pansin yung kaugnayan ng Ebanghelyo o ng pananalapi sa Ebanghelyo. Patungkol dito, ito yung ating pinakaunang tutunghayan ngayon, the biblical warrant for stewardship, at tinawag natin yan na the ground or the foundation. Mahalaga na makita muna natin ano ba yung basihan natin ng pagiging matapat na katiwala ng ating Panginoong Hesukristo kasama na ang ating mga pananalapi. At sa pag-aaral na to ay ang pinakatema lamang or masasabi nating thesis patungkol dito is that God owns everything. We are just stewards, not owners. So yan yung makikita natin sa pag-aaral na to. At may ilang mga susing talata na tutunghayan natin maya-maya lamang. Ito yung pinaka-key text ng ating maikling pag-aaral na ito. So to start po, nais kong tingnan natin ang pinakauna dito, and that is the Creator's ownership. Mahalaga yung pagkaunawa na lahat ng ating tinatangkilik sa ating buhay, lalo na ng mga mananampalataya, ay ang Diyos ang may-ari ng lahat ng meron tayo. Ano man yung tinatangkilik natin sa ating buhay, it's very clear in Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Walang exempted. Kahit saan ka tumingin, saan ka lumingon, mahalaga yung pagkilala na ang Diyos na manlilikha, ang Diyos ng mga mananampalataya, ang siyang may-ari ng lahat ng bagay. At ito nga yung gusto kong maintindihan natin, na lahat ng mga pinagkatiwala sa atin o tinatangkilik mo sa iyong buhay ay dahil lamang iyan ay
ipinagkaloob sa iyo ng Diyos dahil lamang sa mapagbiyaya o mapagpalang kamay ng Diyos. Hindi yan dahil sa ating mga merito, hindi dahil sa iyong galing, hindi dahil sa iyong karunungan o kalakasan. At mahalaga yon mga kapatid, sapagkat merong nag-iisip na kaya siya may tinatangkilik, na kaya siya pinagpapala ng Diyos ay dahil sa Kanya. Totoo na mayroon tayong mga kakayanan. Kanina nabanggit din, at totoo ito sa Grace Baptist Church na pagdating sa mga kakayanan, abilidad, marahil galing at husay, ay hindi maikakaila ang ating iglesia. At magpasalamat tayo sa hindi maitatangging katotohanan ng iyon. Pero hindi ito dahil sa iyong merito, hindi dahil sa kung anong meron ka o kung sino ka. At mahalaga yon sa isang mananampalataya, sapagkat ang Diyos man ay nagpapala kahit sa hindi karapat-dapat pagpalain, hindi karapat-dapat tustusan ng Diyos. Pero dahil ang Diyos ay mabuti, napakasagana ng kanyang biyaya kahit pa sa ating mga pangangailangan, ay ginagawa ng Diyos kahit pa sa mga hindi masasama, kahit pa sa masasama. Anong patunay nun? Ang ulan pumapatak sa lahat ng bubungan ng mga tao, ang araw ay sumisikat sa lahat ng tao. Hindi tayo napaka-special dyan, at ganyan mo makita ang kabutihan ng Diyos. At kung gano'n ang Diyos, ay masasabi mo ba na kaya ka may tinatangkilik, kaya ka tinutustusan ay dahil sa iyo? Mali ang ganyang kaisipan. At nais ko lamang magpanariwa tayo sa sinabi ng Panginoong Hesus mismo in Matthew chapter 5 verses 43 to 45. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Pansinin niyo to. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. So kung iisipin mo na kaya ka ba may tinatangkilik sa iyong buhay, marahil sagana ka pa nga, ay dahil sa iyo, dahil ikaw ay masipag, hindi masama yun, totoo yun, dapat lang. Pero dapat makita mo na mas may malalim na katotohanan doon. Ay papaano ang mga masasama? Karapat-dapat ba sila? Marahil nga itong masasama, pwedeng tamad. Hindi kumikilala sa kabutihan ng Diyos, pero bakit sila man ay kinakalinga ng Diyos? At mahalaga rin yung counterpart ng passage na to in Luke 6:35. But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. O ipansinin niyo itong mga taong to, bakit mabuti pa rin ang Diyos? Parang ang hirap isipin na ang Diyos ay maging mabuti. Anong pinag-uusapan dyan? Mga pagkakaloob ng pangangailangan ng tao. Pero pinagkakalooban pa rin sila ng Diyos na kanilang pangangailangan. Sila yung mga masasama, hindi kumikilala sa Diyos. Pero yan ang ginagawa ng Diyos. Kaya alisin natin yung kaisipan na kaya meron ka sa iyong kamay ay dahil sa iyong galing. So yung punto na gusto kong makita natin dyan, stewardship begins with acknowledging God as the owner of life, resources, and gifts. Yung buhay mo, yung mga resources mo, and even your gifts ay dahil sa pagkakaloob lang ng Diyos. Gusto kong bigyan lang na konting pansin itong pamilyar sa atin sa katauhan ni King Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar, alam natin na siya ay naging masasabi natin napakatanyag na hari, nagtatag ng isang maluwalhating kaharian, at dumating siya sa punto na
It is because of me. Yan ang kanyang naging pagmamalaki sa kanyang puso. Ang sabi diyan in Daniel 4:28-32, all this came upon King Nebuchadnezzar. At the end of 12 months, he was walking in the roof of the royal palace of Babylon. And the king answered and said, is not this great Babylon, which I have built by my mighty power as a royal residence, and for the glory of my majesty? While the words were still in the king's mouth, there fell a voice from heaven, O King Nebuchadnezzar, to you it is spoken, the kingdom has departed from you, and you shall be driven from among men, and your dwelling shall be with the beasts of the field, and you shall be made to eat grass like an ox, and 7 periods of time shall pass over you, until you know that the Most High rules the kingdom of men, and gives it to whom He will. Gusto kong pansinin niyo yung huling bahagi doon. Kukuhanin sa Kanya. Yung binigay sa Kanya at ibibigay sa iba. So, gusto ko lang bigyan kayo ng larawan, halimbawa kahit sa Biblia, sa Lumang Tipan, na ano yung meron tayo. Ay, siguro, malayo naman tayo kay King Nebuchadnezzar, kaharian ang pinag-uusapan dito, pero gusto ko lang makita natin na maging yun, ano man yung meron siya, ay ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos ang nagpasya. Kaya sinabi doon ay divine right lang yon, hindi yung right mo. And maganda rin yung example ni King Belshazzar. Si King Belshazzar, kung ako nagkakamali, siya ay apo na ni King Nebuchadnezzar. Sa kasaysayan, ang tatay yata ni King Belshazzar ay si King Nabonidus. So, lolo niya si King Nebuchadnezzar. Yung buhay niya mismo, yung hininga niya mismo ay sinabi na ang Diyos ang may hawak, hindi kanya. In Daniel 5:22-23, and you his son Belshazzar have not humbled your heart, though you knew all this, patungkol daw sa kanyang lolo. But you have lifted up yourself against the Lord of heaven, and the vessels of his house have been brought in before you, and you and your lords, your wives, and your concubines have drunk wine from them, and you have praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone, which do not see or hear or know, but the God, yung gusto kong pansinin lang natin, but the God in whose hand is your breath, and whose are all your ways, you have not honored. So, gusto ko lang makita natin na maging yung buhay mo, hininga mo, ay hawak ng Diyos. Actually, hawak ng Diyos. So, ito yung unang bagay na gusto kong makita natin sa simpleng pag-aaral natin ngayon tungkol sa faithfulness, sa ating paglilingkod sa Panginoon, at ang sinasabi natin na ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung biblical warrant for stewardship. Secondly, the image bearer's commission. Alam natin na tayo nilikha ng Diyos in His very image of God, at dahil doon tayo ay inatasan. Meron tayong mandato na pagyamanin ang kanyang pinagkatiwala sa atin. So humanity was created, humanity para sa lahat. But gusto kong bigyan ng din ito sa atin ng mga mananampalataya. Humanity was created to rule and cultivate creation as God's vice regents. So, ibig sabihin, hindi lamang tayo basta nilikha ng Diyos. May pagdidiin pa nga yung sa kanyang wangis. So, to rule, kung ano man yung ipinagkakatiwala sa atin. Hindi ka lamang basta nilikha ng Diyos, kundi meron kang mandato na binigay para mamahala sa nilikha ng Diyos. Ano man yon. In Genesis 1:28, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth.
So malinaw yan, mga kapatid, yung mandato na ibinigay sa sangkatauhan. So stewardship flows from the Imago Dei, from the image of God Himself. That means responsibility, creativity, accountability. Ano yung ibig sabihin niyan? Yun nga, mahalaga na anuman yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, anuman yung nasa kamay mo, tinatangkilik mo, may tungkulin ka na pagyamanin ito sa iyong buhay at lalo na sa isang mananampalataya. Kaya nakakatakot din para sa atin ng mga Kristiyano na parang hindi natin o wala tayong ginagawa sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mali yan. Kahit ang ating mga kaloob ay kaya pinagkaloob sa atin ay para gamitin sa kanyang gawain, sa kanyang kaharian, sa kanyang kalwalhatian. Di ba po? Walang sino man sa atin na hindi pinagkalooban. Sabi nga ay kahit isang kaloob. Hindi ako naniniwala na iisa ang kaloob na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Nung magbuo siya ng maraming kaloob ay sigurado ako na nakasalo ka doon. At kung hindi mo ginagamit yung kaloob na yon, katunayan ikaw ay nagkakasala sapagkat iyon ay ibinigay at iniutos sa iyo na gamitin. At ang pagdidiin natin ngayon ay kahit ang iyong salapi na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay dapat mong gamitin para sa kanyang, ultimately for His glory. Ibig sabihin, hindi lang pala ito sa atin. At ugnay sa tinatawag na accountability o pananagutan, nasa pangatlo na agad tayo, actually 4 lang to, ay gusto kong magkaroon lang tayo ng kaunting pagpapanariwa sa pamilyar sa atin na talinghaga ng mga talento in sobra ng liit. Pero gusto ko lang basahin kasi yan. Gusto ko kasi mag-refresh tayo dito. Siguro nais ko lang basahin yung hanggang talatang 21. In Matthew 25 verses 14 and following, for it will be like a man going on a journey, regarding dun sa parable sa kingdom of God, who called these servants and entrusted to them his property. To one, he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. Verse 21, his master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. At ganun yung ginawa din. Ganun yung ginawa ng pangalawa, pinagkalooban ng 2 talento. Pero yung isa ay itinago nga. Ibinaon. So, ang pinapakita sa atin dyan ay dapat yung isang katiwala may pananagutan. Ibig sabihin ay hindi po pwedeng pinagkatiwalaan ka tas wala kang gagawin. Kaya nga yung sinabi ko kanina, bilang inilikha sa imahe ng Diyos, ay meron tayong tungkulin na pagyamanin kung ano man yung ipinagkatiwalang yon. At tayo bilang mga pinagkatiwalaan, bilang mga lingkod ng Diyos, ay dapat ay alam natin at isang araw tayo ay magsusulit sa ating Diyos, sa ating Master. At
itong isang talatang ito na isinama ko, ito'y pumapatungkol sa mga mayayaman, pero gusto ko lang ipakita sa atin na anuman yung pinagkatiwala sa atin, iba't iba kasi tayo ng kalalagayan. Pero sa particular na passage na to, ipinakita ni Pablo yung tungkulin o ano ba yung dapat gawin ng isang mayaman. In 1 Timothy 6, verses 17 to 19, as for the rich in this present age, malinaw ng sinabi ni Paul, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. So, makikita nyo yung iniaata sa atin bilang pinagkatiwala ng isang bagay. Bagaman ito'y pumapatungkol sa mayayaman, pero malinaw din ito sa atin mga kapatid. At sana itanggapin natin ang katotohanan na ito. So, faithfulness, not the amount managed, determines commendation. Kaya nga pinakita ko lang yung passage na yan patungkol sa rich, pero hindi nga doon sa laki. Alam nyo, yung binagkatiwala ng isang talento, hindi nga rin maliit eh. Malaking halaga na rin yun. Ibig sabihin, siya ay significant para sa isang pagninegosyo siguro. Pero ang gusto kong mas makita nga natin ay anuman yung meron tayo, anuman yung tinatangkilik natin, ay doon ka magpakatapat. Hindi dahil siguro may mga tao na pwedeng mag-isip o magreklamo, ay Panginoon, bakit naman ito lang ang akin? Bakit naman kakatiting ang akin? Ay bakit naman nagbuhos ka ng napakaraming pagpapala? Ay bakit naman o konti ang para sa akin, or parang ito lang yung aking nasalo? Again, it is a divine right. Ito'y kapasyahan niya. Sabi ko, kahit masama, ungrateful ay pinagkakalooban ng Panginoon. So, wag mong tingnan yung kung anong meron ka. Ang pinaka-concern natin ay magpakatapat doon sa ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. And fourthly and lastly, yung tinawag nating the gospel connection. Mas makikita natin, Lord willing, by next week, mga gamit na ng ating salapi para saan yan. Tinawag natin yung the goal. Ngayon, the ground. Next week, isa doon ay tinawag nating the goal. Anong kaugnayan nito? Christ, the ultimate steward, was faithful with what the Father entrusted to Him. At maganda yung sinabi ng Panginoong Hesukristo mismo nung siya'y malapit nang ipako sa krus, malapit na siyang arestuhin at the upper room discourse in John 17 verse 4, ang sabi ng Panginoong Hesus mismo, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. So, alam natin na ang Panginoong Hesus ay hindi lamang dumako sa lupa, meron siyang misyon. At ang kanyang misyon, ultimately, ay ang ganapin ang kaligtasan para sa kanyang mga hinirang. At tayo yun, mga kapatid, at alam natin na mula sa umpisa hanggang sa dulo ay ang Panginoon ay nagpakatapat sa misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang Ama. At lahat ng ating ginagawang paglilingkod ay nakatingin o tumitingin lamang tayo sa ginawang paglilingkod ng Panginoong Hesukristo. Wala tayong ginagawang paglilingkod na sa
sa kung ano pa mang kaparaanan o kadahilanan. Hindi, lagi kang tumitingin doon sa ginawa ni Hesukristo at mahalaga yon mga kapatid, sapagkat kung hindi ganyan ang magiging motibo ng iyong paglilingkod, hindi ka tumitingin doon sa napakagandang halimbawa na pinakita ng Panginoong Hesukristo, ay medyo sasala yung iyong ginagawang paglilingkod. So, our stewardship is redeemed and reoriented in Him. So, yun yung ganda niya. So, kumbaga, lalo na sa mga mananampalataya ay talagang meron kang direksyon. Meron kang malinaw na layunin sa iyong paglilingkod, sapagkat ang iyong great model ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga nabanggit ko na kung hindi ganon ang iyong kaisipan sa paglilingkod, kahit pa sa paglilingkod mo sa usapin ng pera, ay medyo out focus ka. So, by way of application, dalawa lamang ito. Una, every financial decision reflects a heart orientation toward God's ownership. Napakagandang pananalamin ito sa atin, mga kapatid. Yung palang bawat halaga na meron tayo, bawat halaga na ibinibigay mo sa Panginoon, bawat linggo tayo ay nagkakaloob sa Diyos, may tithes and offering tayo, pero yun pala ay sa bawat halaga na pinagkakaloob natin sa Panginoon, nagre-reflect lang iyon sa kung ano yung laman ng ating puso, kung ano yung pinaka-orientasyon ng ating puso. At mahalaga na ang orientasyon ng ating puso ay iniisip mo na ang Diyos pala ang may-ari ng lahat ng bagay. Sapagkat kung hindi ganon yung iyong orientasyon, ay ang hirap magbigay. Ang hirap magkaloob sa Diyos kasi iisipin mo nga, ay pinaghirapan ko to eh. Hirap na hirap ako sa salaping ito. Nagpuyat ako, ginamit ko lahat ng aking lakas, ang aking kakayanan. Tapos, ibibigay ko lamang sa Diyos? Siguro mayroong ganong kaisipan. Pero again, hindi nga, lalo na tayo ng mga mananampalataya. Hindi exempted dito ang hindi mga mananampalataya, sila man ay nilikha sa wangis din ng Diyos. Sila man ay pinagkatiwalaan ng mga bagay na dahil lamang sa masaganang kamay ng Diyos, sila man ay may tungkulin na sambahin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, pagkalooban ng Diyos. Hindi rin yun sa kanila. Lahat. Patunayan ang lahat nga ay sa Diyos, pero kumbaga pinagkakalooban lang tayo para tayo mabuhay, makapagpatuloy, makapaglingkod, kaya tayo may kalakasan. Mahirap kung wala tayong kinakain. Hindi tayo makapaglilingkod. So sana ay makita natin itong pinag-uusapan natin na kahit ang ating mga salapi ay pagbibigay sa Panginoon ay laman lang ito ng ating puso. Nagre-reflect lang yun doon. At secondly, and lastly, gratitude and accountability replace entitlement and greed. Mahalaga yung magkaroon tayo ng sense of gratitude and accountability kahit sa ating tinatangkilik, sa salapi na meron ka. Sapagkat kung wala kang sense of gratitude and accountability, kaya pinakita natin yung mahalaga yung accountability ng isang steward. Sapagkat kung hindi ganon, magrereklamo ka na lang sa Diyos. Again, Panginoon, bakit ito lang ang aking tinatangkilik? Bakit ako ay naghihirap? Alam niyo, kung ganyan, ang kapalit niyan ay iisipin mo, dapat ako dito, entitled ako dito. Mabuti naman akong tao, masipag naman ako.
nagsisikap naman ako, lahat ng bagay na yan ay totoo at mahalaga at dapat lang na ganyan ang gawin mo. Pero dahil mapagpasalamat, iniisip mo isang araw magsusulit ka, ay napapalitan yung pagiging self-entitled. Ang mga tao ngayon, self-entitled, marami. Sana ang mga Kristiyano ay hindi kasama doon. Yung mga Kristiyano rin, self-entitled. Ang hirap isipin na ganon. Lalong higit ay inaalis tayo nito o inilalayo tayo nito sa kasakiman. Di ba? Kung ikaw ay mapagpasalamat, tapos sabi mo, accountable ka naman sa Panginoon, ay yung kasakiman sa puso, sa biyaya ng Panginoon ay nagiging malayo tayo dito. At patungkol sa kasakiman, nais kong ibigay itong isang example na to na very familiar sa atin sa lumang tipan. At yan ay walang iba kundi si Gehazi, na alam natin siya ay servant ni Prophet Elisha. Alam natin yung kwento na pinagaling si Naaman, at dahil pinagaling siya ng Diyos ng Israel, by the instrumentality of God's prophet Elisha, ay gustong magkaloob kay Prophet Elisha. Pero alam natin na hindi yun pinayagan ng prophet, pero nagka-problema doon sa lingkod. In 2 Kings 5:20, umalis na sina Naaman and his troops and his company. Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, "See, my master has spared this Naaman the Syrian in not accepting from his hand what he brought. As the Lord lives, I will run after him and get something from him." That's Gehazi. At alam natin, nagpatuloy pa yan, hinabol niya nga, humingi lang siya ng parang isang baruan, dinalwa pa ni Naaman, at pabalik, parang kasama pa si Gehazi, kinuha na ni Gehazi yung regalo. O sige, Naaman, umuwi na kayo sa inyo sa Syria, at umuwi na si Gehazi. Pero pansinin niyo to. In 2 Kings 5:25-26, he went in and stood before his master. And Elisha said to him, "Where have you been, Gehazi?" And he said, "Your servant went nowhere." But he said to him, "Did not my heart go when the man turned from his chariot to meet you? Was it a time to accept money and garments, olive orchards and vineyards, sheep and oxen, male servants and female servants?" May panahon ba ito na magkaroon ka ng ganyan? So makikita natin lang kay Gehazi, hindi mapagpasalamat, totoo na siya'y lingkod, marahil kaunti lang meron siya, pero ito ba yung panahon? So makikita natin yung naging kasakiman sa puso ng lingkod na ito. At mga kapatid, hindi tayo ligtas sa bagay na to, kaya kaiingat tayo. So by way of conclusion and challenge to all of us here, be a faithful steward with what God has entrusted to us, everything, including our emphasis, ay yung sa ating salapi. So sana ay tulungan tayo ng Panginoon sa bagay na ito. Maganda yung sinabi ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 2, bagaman pumapatungkol sa kanyang ministeryo, siya ay minister of the gospel, pero as a minister of the gospel, nakita niya na siya ay isang lingkod. Lingkod lamang, o not in negative sense, siya ay lingkod lamang ng Diyos, at bilang lingkod ng Diyos, steward, hinihingi ang katapatan. At katunayan ay yun ang inaasahan sa kanya. It's very clear. Again, I think 2 Corinthians yan, 4:1 and 2, this is how
one should regard us. As servant of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required. Pansinin nyo, it is required of stewards that they be found faithful. So, ibig sabihin, ito talaga yung hinihingi sa atin. Hindi po pwedeng lang tayo maging matapat or hindi. Kundi talagang ito yung hinihingi sa atin bilang isang lingkod, ang masumpungan na matapat sa master na nagkatiwala, nagbigay ng isang bagay na pinagkatiwala sa atin. So, yun lang mga kapatid. Yan yung pinakaunang leksyon natin. Pinakita natin biblically yung patungkol sa faithfulness ng pagiging lingkod. So, any question po, mga kapatid? Any question, any thought na gusto nyong i-share? Tayo ay nasa panahon lamang ng tayo ay kakaroon ng pagpupulong patungkol sa ating mga kaperahan at sana makatulong ito para lalo tayong mahamon na again, next week siguro mas bibigyan ko ng pansin yon yung ating mga parang bahagi bilang siguro isang miyembro ng iglesia na matustusan ang pangangailangan ng iglesia. So, any question patungkol sa pera, patungkol sa pagiging lingkod na pinagkatiwalaan ng Diyos kahit ng salapi. So, any question, any thought you want to share? Ate Jean. Thank you for the lesson, Pastor Ferdy. Thought lang, not a question. On what you said, Jesus as the ultimate steward. Yung naging ko reflection, then I went back to Matthew 22:20 and 21. Nung sinasabi niya na, therefore render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Yung balance life then and ni Christ then when he came here, na hindi lang the material but the spiritual. Yung nandun yung a good steward or maybe a faithful steward understands yung the balance between the material blessing and the spiritual blessings that God has given us, na it results in, the spiritual blessing results in gratitude, giving back to God in terms of yung material blessings. Thank you. Tama po, Ate Jean, gaya ng binanggit ko kanina, patungkol na nga doon sa sinabi nyo, ay ang Panginoong Hesukristo ang ultimo na ating tinitingnan sa lahat ng ating paglilingkod, including our money. So, in relation to sa spiritual, material, or kahit sa pera nga, ay bakit ba tayo ay nagkakaloob sa Diyos, sa Panginoon? Bakit ba ginagamit natin ito sa gawain? Bakit ba tayo nagsusuporta sa gawain? Kasama nga sa Church Covenant yon. Kasi dahil sa spiritual na pagpapala na tinanggap natin sa Kanya, and that is salvation. So, kaya nga dalawang beses ko nga binanggit kanina na kapag hindi ganun yung iyong naging pagtingin o mindset sa iyong paglilingkod, medyo ma-out of focus ka eh. Kumbaga, bakit yung nga ba ginagawa to? Pero kung iisipin mo, doon sa pagpapala na ultimo or higit na pinagkaloob o tinanggap mo sa Panginoon, ay ano nga ba itong salaping ito? Hindi ko sinasabi na ganun lang kadali yun. Hindi. Biyaya pa rin ito ng Panginoon. Alam nyo, mahirap dumukot sa bulsa. Mahirap magkaloob sa Panginoon. Huwag niyong isipin na
parang kay pastor napakadali ng pagbibigay. No, hindi totoo yon. But that's the challenge to us. So yun lang yung gusto nating sabihin doon. So tama po yun, Ate Jane. Even the balance, hindi naman ibig sabihin nito na kung ikaw ay isang mananampalataya, wala ka nang pakialam sa mga pangangailangan mo sa mundo, sa pamilya mo, kahit sa damit mo o sa anuman tinatangkilik mo. Hindi. Pero sinasabi natin, bakit kinakailangan nating tumugon sa panawagan ng pagkakaloob sa Panginoon, pagsuporta sa kanyang gawain? So, even scriptures ay very balanced sa bagay na to. Kaya sana ay huwag tayong magkaroon ng parang kaisipan na may mga ganon, na may mga Kristiyano na parang mahalaga na lang yung spiritual. Ako isang halimbawa niyan, Tita Te. Naku, salamat. At binuksan mo ang aming mga mata sa kahalagahan ng pagbibigay. At nais ko rin sabihin na yung prayer na naging mensahe last week ni Pastor Ike, isa yun sa mga ginamit din ng Panginoon na ang naging prayer ko, kasi nga ako ay lumaking mahirap, kaya madamot. Pero sinabi ko, Panginoon, buksan mo ang aking mga palad where your blessings can flow to others. Yun ay prayer ko sa sarili. Yung hindi ko na kailangan sabihin sa lahat ng tao, kung hindi aking panalangin sa aking quiet time. Buksan mo ang palad ko upang mabigyan ng kalutasan ang mga pangangailangan ng ibang tao through me. Dahil ako ay gagamitin mo lang. Yung sinasabi naman natin na accountability, kailangan yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pinag-isipan ko rin yun. Kung paano sila mahahati-hati sa dami ng nangangailangan. Sa dami ng nangangailangan. At isa na rito ang aking pangangailangan. At ang pangangailangan ng aking pamilya. So, in other words, hindi naman isinasa isang tabi ng Panginoon na kalimutan mo sila, kundi magbigay ka lang na magbigay. Kaya lahat ay ina-account nga yan eh. Kaya nga merong tinatawag na accountability. Kasi i-account natin sa Panginoon, saan mo dinala ito? Saan mo ito dinala? Yung ganun ba na mga pagkakaano? Kasi ang akala ng iba, ay marami kang pera, sige lang, bigay ka lang ng bigay. Hindi ganun. May accountability talagang i-account mo kung saan napupunta. Kung hindi, ang Panginoon magsasalita sa iyo. Saan mo dinala ang perang ito? Yes. Saan mo dinala? Ikaw ba ay naano mo yung pagkain na dapat mong kainin? O talagang nanglulustay ka lang? Kasi iba yun eh. Tama po. Ngayon, kung ang ginagawa natin ay binibili lang natin ang pangangailangan ng ating katawan. Kasi marami namang paraan kung paano magiging malusog ang katawan natin. Kaya isa sa mga naging panalangin ko, hanggang ngayon nananalangin ako, dahil alam ko paminsan-minsan nagko-close ang aking hand. Pero sabi ko, panatiliin mo siya na nakabukas. Para nun, yung blessings na mapupunta sa mga tao, ay mapupunta sa tamang tao. Hindi sa taong naghahangad lang ng additional resources na galing sa iyo. Yun ang aking mensahe na talagang nangungusap talaga ang Panginoon sa akin. Dahil pati ako recipient ng grasya ng Panginoon.
tungkol sa pera. Po, Tita Te, at patungkol sa accountability, nabanggit ko rin nga yung mga mayayaman eh. Sinabi ni Pablo na sila ay merong tungkulin charge na pinagkaloob sa kanila. Pero, hindi ko mumayaman ka nga ay parang maglulustay ka na lang o basta mo na lamang kung saan nilalagay o saan na lang nauubos ang iyong salapi. Sa iyong sarili o sa kung ano pa mang mga bagay, hindi. Tayo man, kung pinagkalooban ka ng malaki, ay pagsusulit mo din naman sa Panginoon yon. Kaya ingat din yung mayayaman na maging matalino din sila sa kung paano nila ginagasta ang kanilang salapi. Dahil yun nga, alam natin na yun nga sa Panginoon pa rin nanggaling, hindi sa atin. Binilas lang ng Panginoon yung ating mga kamay, yung ating mga gawa. At yun din sa mga mahihirap o sa mga sabihin natin hindi sagana, anuman yung pinagkatiwala sa ng Panginoon, ganun pa rin. Yun sinasabi natin. Kahit isang talento nga, bagaman malaki yon sa panahon nila, ay pareho yung hinihinging accountability. Hindi parang dahil isa lang sa'yo, hanggang dito ka lang. Ang linaw nung parable na yon. So, thank you po, Tita Te. At maging yung pagkakaloob, sabi ko kanina, biyaya ng Panginoon yun. Hindi naman laging bukas ang ating mga kamay eh. Minsan nga, tikom eh. Di ba po? So, yun ang katotohanan, mga kapatid. Minsan ay nagiging talagang madamo tayo. Yun ang katotohanan doon. At kahit ang salita ng Diyos, nagsasabi dyan, Lord willing by next week, siguro makukot natin ang sinabi sa 2 Corinthians. Kasi ang Corinth ay medyo ganito pagdating sa pagkakaloob. Any question pa po? Any thought? Deacon Glenn. Naalala ko lang ng kabataan ko ay may lapit na sa kalsada yung aming bahay. Narinig ko yung batang nagtanong kasama yung nanay niya, "Nanay, bakit tayo mahirap?" Parang naglinger sa mind ko yon. Parang, pero dahil sa Kristiyano tayo, dapat isipin natin ay para bang yung moving The Few Good Men, can you handle the truth? Can you handle the money? Kaya minsan binibigay, minsan ang may kakulangan tayo ay dahil ay walang pera ay hindi na nagkakasala doon. Minsan sa ating isip lang, tama yung mindset, sa isip pa lang natin ay nagkokobit na tayo sana. Minsan along kabataan ko, makikita kong mga dumadaang mga jeep dyan. Akin yan, parang nag-iisip ako kung anong magiging, parang nagkokan tayo. Ang point ko dito ay, minsan ay binibigay ng Panginoon yon kasi yun ang kaya mo. Kasi kung binigyan ka siguro, kung kay Kristiyano ka, bata ka pa, bibigyan ka ng ganitong kayamanan, mawawala ka sa Panginoon. Talagang minsan yun din ang isip natin na minsan, lalo na sa mga kabataan dito na pag binigyan siguro tayo ng nakamasaya na, but siguro lalayo ka na lalo sa Panginoon. Kaya minsan kaya we have to be very careful. Marami din pinagpala ng Panginoon o pinagpala materially, nawala ka sa Panginoon. Minsan din yung sakto naman, nawala ng hindi na ipinagbigyan, nawawala din sa Panginoon. Kaya sabi doon sa Psalms ba yun or Proverbs ba yun? Lord, don't give me more that I will forget you. Don't give me less naman doon, Proverbs, so that I will curse you, but give me enough so that I will praise you. Yes, that's wisdom actually, sa Proverbs. So, magandang panalangin yun. At totoo po yun, Deacon Glenn. I agree. At malinaw rin sa sinabi ni Paul in 1 Timothy 6, verse 9, "But those who desire to be rich fall into temptation,
into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Kahit sa mga Kristiyano ay totoo yun. Pwedeng mangyari yun. Kaya sa kasunod na talata, for the love of money is the root of all kinds of evil. So, kaya wag ganon. Kahit sa mga bata, totoo yun, nakakalungkot na sabihin, nanay, bakit tayo mahirap? Kaya mahalaga yung role natin ng mga magulang na ipakita sa kanila. Mas matuto sila mapagpasalamat sa umpisa pa lang ng kanilang buhay. Sa kanilang kamusmusan, ituro mo, anak. Ito lang yung ating almusal ngayon, tanghalian, hapunan. Pero pasalamat tayo. Gusto kong bigyan ng diin ng mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, bagaman mas may disiplinado pa na may hindi mga mananampalataya, mapagpasalamat din sila, ayaw natin magkaroon ng condemning spirit. Hindi, pero tayo, lalo na mga mananampalataya, kaya nga diba sa mga bata, it's very clear sa scripture pa rin, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos na may turo sa kanila na, anak, huwag kang maging mareklamo, pero makakita natin yung kabutihan ng Panginoon, hindi yung kapag parang hindi na masarap yung ulam na inihahain sa kanila, parang, nay, bakit ganito na naman? Or, Hindi ganon, mga kapatid. Tanayan natin ang ating mga anak kahit pa sa tila hindi masyadong masarap na ulam, na pagkain. Mayroong mga bata, parang pag hindi na hotdog o fried chicken, pero tutusin, hindi naman laging masarap yon. Thank you, Deacon Glenn. Any question? Ate Carol? There's something. So, yung pwedeng tanong to, pwedeng comment. Yung stewardship, magandang may focus din on finance, pero why do we give? Yeah. So, dahil gusto nating it's part of worship sa Diyos, di ba? Yeah. So, kung ano man yung ibibigay natin, oras, espasyo, pera, talento, at iba pang resources, part siya ng worship sa Diyos. Yes. And money is not the end all and be all of giving. It is just a tool. Yeah. It's one of the many resources that God maybe gave us, na sinabi na ito yung mga tools mo. And if you have money, you have many tools. If you have land, you have many tools also. You have time, that's a tool. And all these are part of our stewardship. What we have, we give. If we have abilities, we give. If we have money, we give as part of worship kay God. Yeah. Kaya lang pagdating sa earthly, laging napupull down sa pera. And in fact, it's just a tool. Thank you. Ate Carol, thank you po sa question ba doon? Pero, yeah. Pwede po. Joseph. Ano yung pwede po nating sabihin sa ating mga sarili o sa mga Christians na when we do stewardship, na hindi ibig sabihin na yung church ay interested lang sa finance. But it's a very easy tool that it's easy to give. Kaysa ibigay mo agad yung land mo or whatever, ang daming process, di ba? But money is a very, madali, mobile kasi siya eh. Kaya kadalasan, yun yung palagi nating binibigay. Ano po yung opinion doon?
At saka yung, sorry, yung ate ko kasi, kaya ako sinasabi to, yung ate ko, nakapag-aral siya because Christians were giving. And up to now, naging deacon na siya sa church. And she's been helping other people also. So the stewardship is like, I don't know how to call it. It's an investment. It's not, it's worship, but at the same time, you give because you believe na parang seed siya nalalago. Parang pinagpalang binhi siya. Hindi siya yung pagbigay, wala na, tapos na. Andun yung dimension na gusto kong sabihin. Kaya inihalimbawa ko yung ate ko. Thank you po, Ate Carol. Sa Proverbs po, Proverbs kasi wisdom book siya eh. Diba sinabi doon yung parang yung nagpapala ay papalain din. Yung metaphor doon, yung nagdidilig ay didiligin din. But that's wisdom book. Hindi naman kaya talaga tayo nagbibigay. Kasi meron ganitong pagtuturo. Nabanggit ko kanina na namulat ako sa ganitong pagtuturo. Magbigay ka at pagpapalahin ka. Parang using 2 Corinthians na pag nagbibigay ka nga ng konti, parang gano'n. Mali yung gamit. Hindi talaga yun yung motive na kaya ka magbibigay ay dahil i-expect ka ng return. No, and that's not stewardship. At hindi yun pagiging faithful din. Kundi naniniwala ka, like yung sinabi natin din kanina, bakit nga, kung magbibigay ka ng material sa church, kasi merong great blessing na tinanggap mo, spiritual blessings, and that is salvation in Christ. Sige po, follow po. Joseph, okay lang po. Okay lang po. Wag na. Kasi suki po ako ng tanong na ito kasi marami mga kapatiran po na minsan na nalulumo kasi yun lagi yung ina-emphasize ng ibang churches. Pero sa tingin ko, tanungin ko, tama rin po ba na may responsibilidad din yung nagbibigay? Na sisisihin halimbawa na sa finances na may hinihingi ang may pangangailangan ng simbahan. Pero minsan yung mga kapatiran ay nagrereklamo na rin, parang ganon. So tingin ko po may responsibilidad din po ba, di ba? Di ba? Yung nagbibigay. Kasi na-touch nyo yan na pag nagbigay, dapat pagpapalain ka, parang prosperity. Yeah. Parang, okay. May tinatanong ako dito. Prosperity gospel yung nangyayari. So, yun po. Baka po kasi may makanood sa FB Live para matulungan rin po yung mga may tanong sa isip nila. Yeah, hindi po natin ini-encourage yung gano'n. Gaya sinabi ko nga, may sinabi sa Proverbs na gano'n, but it's wisdom book. Halimbawa, it's like kung ikaw ay masipag, anong inaasahan ng isang masipag? May tinapay. Yung tamad, gutom. But again, that's a wisdom book. Pero yun nga, hindi natin ginagawa ito using proverb, wisdom book or So mali nga yung gamit nun at hindi tayo dito nang po-promote ng prosperity gospel. At yung sa accountability, like yung sinabi ni Tita Te kanina, we're also accountable whether you are rich or siguro kung rich ka. Pero hindi naman kung rich ka, ay wala kang haba sa paggasta. Mananagot ka rin sa Panginoon. Pinagkatiwalaan kita ng malaking halaga tapos basta mo, kung saan mo lang nilagay. Lalo pa kung hindi sa gawain niya. Sa yung sarili, kung ano pa man, po. So, whether sa rich or poor, ay makita natin yung accountability. Magsusulit ka isang araw sa Panginoon. Any question, Tita Te? Lang suportahan yung sinabi ni Carol kanina na ang ating pwedeng ibigay sa Panginoon hindi lang pera,
pwede nating ibigay ang ating oras, ang ating talents, at yun ay i-acknowledge at i-recognize ng Panginoon. At doon din ay merong accountability para sa akin, na Tama. hindi lamang sa pera, kung hindi sa mga talents na ginagamit natin, sa oras na binanggit nga kanina ni Caron. Tama po, Tita Te. Ganang pinakita na rin natin kanina, ang Panginoon ang owner ng life, resources, gifts, etc. and etc. Ang challenge ko, including our money. So ano man yung pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Ngayon lang, medyo nakapokus tayo sa salapi dahil in support sa ating darating na annual meeting. So medyo itinatama lang natin yung ating kaisipan dito, patungkol dito, para at least ready tayo. Ano po. Sana positibo din yung pagtingin natin dito. No? Ito naman ay tradisyon natin ginagawa. Magandang tradisyon ng iglesia. Last two questions, kung meron pa, di ko na yan. Thank you, Pastor. Thought lang din, yung last year we were treated dun sa nangyari sa DPWH scandal wherein sobrang laki ng mga figures. We cannot imagine na makakita ng ganong like 1 billion in cash. And during that time, galit tayo din sa mga tao na although not passing judgment, but yung anger ng natin, especially pag taxpayer ka, parang pera mo yun eh, parang may part ka doon na hindi ginagamit na maayos. And I was thinking na yung graciousness din ng God sa atin, nagsha-shower siya ng blessing sa atin, and Yeah. there may be times na hindi din tayo naging faithful in doing our role, but there's always that graciousness on God's part na He doesn't deal with us on our weaknesses, in our failures, but there's yun nga, yung parang opportunities. Siguro itong may panibagong araw, is another day that we can return to our God yung mga binibigay niya sa atin. Kasi tingin ko yung sa stewards, yung sa parable of the stewards, yung binigyan ng malaki is hindi naman bigla din na nangyari na na-accumulate niya rin agad siguro yun. Maybe kailangan niya rin siguro ng faithful, dutiful na pagpapagrow ng mga resources na binigay sa kanya. So I think every day is an opportunity for us to reflect on God's graciousness and to give back to our God yung mga binibigay niya sa atin. Thank you po, Deacon Ian. Hindi ko lang maiwasan kapag-usapan ulit yung nangyari sa ating bansa last year. Nabanggit ko kasi sa message na ito yung huli kong pagkakataon na gagamiting halimbawa, but for the sake of discussion, totoo na nakakagalit na makita yung ganon sa ating bansa bilang isang Pilipino, at kung wala kang ganong parang, ibig sabihin ay parang okay lang sa'yo, mali naman yon. Pero sa isang bahagi nito, gusto ko ring makita natin, lalo na ng mga Kristiyano, na maganda rin tayong mag-reflect. Makikita natin ang kasakiman doon sa mga taong ito, sobra-sobra ang sasakyan, sobra-sobra ang pera, talagang magagalit ka, pero maganda rin itong reflection sa atin na wala bang kasakiman sa ating puso. At hindi natin maitatanggi na kahit sa atin, mga mananampalataya, may kasakiman din sa ating puso. Nabanggit ko na tayo man minsan ay tikom ang ating mga kamay. So gaano tayo nagtatapat sa Panginoon? Gaano tayo masasabi ba natin na I'm faithful steward ng pinagkatiwala ng Panginoon? So sa halip na magkaroon tayo ng mapanghusga na puso, mapanghamak,
ay manalamin tayo at tama nga na mas ipanalangin natin sila. Natutuwa tayo na yung sa hustisya, makulong, ang dapat makulong, sumusuporta ako doon, pero hindi para tayo maging masaya na dahil itong mga taong ito ay kundi magandang pagkakataon nito na tayo mismo ay manalamin sa usaping ito dahil mga kapatid, kahit mga mananampalataya ay delikado na huhulog dito. Hindi tayo ligtas dito. Dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Pahabol, last question, last thought. Brother Romel. Pastor, question lang po. Kung meron pa pong mananampalataya sa ngayon na hindi pa po pagbigay ng meron pong katapatan o sa kanyang sarili ay hindi pa siya mabuting katiwala ng Diyos, in spite na matagal na siyang mananampalataya, ano po yung dapat niyang gawin para siya ay maging masabi niya someday sa kanyang sarili na ako ay isang good steward na ng Panginoon or tapat na in terms of pagbibigay ng ikapwa at handog sa Panginoon. Okay, Yun lang po. thank you, Brother Romel. Very good question siya. Ulitin ko lamang na tayo man ng mga mananampalataya ay gaano nga ba tayo nagtatapat sa pinagkatiwala sa atin? Sino man dito? Sabi ko nga, kahit pastor, walang sino man sa atin at hindi sa ating bahagi ang magsasabi na ako'y naging matapat. Ang Panginoon lang ang makapagsasabi niyan, like yung nakita natin sa Parable of the Talents, na sa pagharap mo, magsusulit ka, ay doon sasabihin ng Panginoon kung ikaw ay naging isang matapat na lingkod niya. Kung ano man yung ipinagkatiwala sa'yo. So, wag nating parang isipin o mahulog tayo na masabi mo sa sarili mo na ako'y matapat. Dapat tayong mag-isip at ang hamon sa atin ay magpakatapat sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa biyaya niya ay, halimbawa, sa usapin ng pera ay makapagkaloob. At isang araw sa pagharap mo sa Panginoon ay ikaw ay i-commend ng Panginoon, good and faithful servant. Enter into the, sinabi doon, pumasok ka sa kaharian ng paghahalakan. So, medyo pa sumalaya tayo. Ganon yung dapat ay motibasyon natin. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong mga tanong at na i-share. Tayo magpakasa Panginoon sa panalangin. Dakila naming Diyos, aming mabuting Ama, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin na kami makapag-aral sa iyong salita kahit pa sa usapin ng salapi sa aming mga buhay. Kinikilala namin na kahit kami ng mga mananampalataya ay na huhulog sa kasakiman, hindi pagiging mapagpasalamat sa iyo. Naway tulungan niyo kami na magpakatapat sa iyong pinagkatiwalang ito sa amin, Panginoon. Kinikilala namin ang aming mga kahinaan. Minsan ay nakatuon ang aming mga puso, ang mga isipan sa aming mga sarili. Doon yung aming pagiging makasarili. Ngunit tulungan niyo kami, Panginoon, na maging matapat sa bagay na ito at kilalanin namin na ang mga bagay na ito ay maliit na bahagi sa napakalaking biyaya na tinanggap namin sa iyo at yun ang aming kaligtasan at nawa yun ang magbunsod sa amin na tunay na maglingkod sa iyo kahit pa sa mga salapi na iyong pinagkakaloob sa amin. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan niyo sa iyong iglesia. Naway patuloy niyo kaming turuan. Patuloy na
hamunin sa mga katotohanan na to, sa mga prinsipyong ito na iyong itinuturo at sinasabi sa iyong salita. Salamat muli at samahan kami at ingatan sa aming pag-iwahiwalay at kami dalhin na doon pa rin yung kahandaan at kagalakan sa aming pagsamba mamaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.